Yun na, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan natin mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So, meron na naman pong nilabas na video ito si Atty. Neil Abayon na napakaganda po ng kanyang pagkakapaliwanag tungkol sa nangyaring hearing ng Quadcom. Ito yung man ipatungkol dito kay Congressman Manuel ng Kabataan Party List. So dito makikita talaga rito na pinakita ni Atty. Neil Abayon yung pagiging walang alam sa batas ng mga mambabatas natin, especially itong si Raul Manuel. So hindi niya naiintindihan yung kanyang mga sinasabi, considering ang parang nile-lecture niya or kumbaga sinasabi niya patungkol dun sa batas ay isang abogado. Hindi naman siya abogado pero umaasta siya na mas marunong pa siya sa abogado at mas magaling pa siya sa isang piskal. So siguro hindi niya alam na si Pangulong Duterte ay isang piskal. So akala niya kaya niyang paikutin ng ganun-ganun si Pangulong Duterte. Kaya nga rito parang sa paliwanag dito ni Atty. Neil Abayon, ito yung opinion ko lamang at hindi po opinion ni Atty. Neil Abayon. So sa opinion ko po, mas naipakita rito na talagang may mga mambabatas tayo na talagang mahihina ang kokote pagdating po sa batas. Dahil nga parang feeling nila porket sila ay mga mambabatas, alam na nila yung batas. So ito, panoorin po natin itong paliwanag po ni Atty. Neil Abayon tungkol dito sa sa mga pinagsasabi po ni Representative Raul Manuelita. So panoorin po natin. So syempre, bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong paliwanag po ni Atty. Neil Abayon para makita natin ano ba yung mga pagkakamali rito at ano yung mga tamang punto ni Pangulong Duterte tungkol sa issue na to. So panoorin po natin. Galing po ba yun sa pondo ng Office of the President? Lahat ng opisina, sir, from the President down to the Governor, Mayors, may Peace and Order Fund. Discretionary yan. So kung sa Office of the President, lalo na meron ding allocation for Confidential and Intelligence Fund, doon din po ba kinukuha yung Peace and Order Fund para doon sa reward system? I will not answer your question. I'd have to make an accounting of what I take as President. That's official and personal. Yes. So, wait lang guys. Time out muna. So, unang-una po baka magtaka kayo. Naka 1.25x para medyo mabilis yung discussions at hindi rin masyado dragging para po sa inyong mga nanonood. So, sabi po ni President Duterte dito, hindi daw niya kailangan mag-provide ng accounting or gumawa ng accounting dun sa mga questions ni Congressman Manuel in relation dun sa Peace and Order Funds. And PRRD po is actually correct with that statement kasi ang may function po ng pag-audit ng government funds, government expenditures is no other than the Commission on Audit, yung COA. Yun po yung may function yan. Yung COA po, para sa hindi nakakalam, that is a constitutional commission, meaning that is a government office specifically created by our constitution para po talaga mag-audit ng mga ginastos ng pera ng government. Since it is a constitutional commission, independent body po yan siya. Hindi po yan siya under ng executive department, ng legislative department, or ng judiciary. So tama po yung sinabi ni PRRD dito na he does not have to make an audit or an accounting because trabaho po yun ng Commission on Audit at hindi po ng Office of the President. Okay, So base na rin dito sa sinabi ni attorney na kumbaga hindi required na o kumbaga walang paano ba to? Wala siyang obligasyon na ipaliwanag dito sa mga mambabatas na to kung saan galing yung mga ibinibigay ni Pangulong Duterte, whether it's confidential, galing sa confidential funds o sa intelligence fund. So, COA lang ang may karapatan na mag-audit or busisiin kung saan ginamit ni Pangulong Duterte yung kanyang confidential funds. So, sa parte na to mukhang ano pa nga dito yung kumbaga yung ginagawa ng
House of Representative doon kay VP Sara. Maling-mali na nga yun eh. Kasi nga, kini-question nila yung confidential funds ni VP Sara, which is dapat, ang tinatanong nila, yung COA, hindi po si VP Sara. Kasi ang merong mandato para i-audit yung Vice President is yung COA. Pero ang nangyayari kasi nga rito, pati yung pag-audit, inaako na rin ng House of Representative. Kaya nga yung biro hindi naman biro, pero siguro totoo yung sinasabi ni Pangulong Duterte, dapat tanggalin na nga yung police, yung NBI, pati yung hukuman. Siguro kinulang doon, pati yung COA, tanggalin na rin. Kunin na lahat ng House of Representative kasi lahat yung lahat yung pine-perform na ng House of Representative. So sila na yung nag-iimbestiga, sila pa yung nagsasabi kung guilty or not guilty, sila na rin yung nagbubusisi ng budget which is dapat ng COA. So lahat kinukuha na nila. So parang ang dating talaga rito, lahat ng ginagawa nila is for on political lang. Dahil nga alam naman natin na malakas pa rin ng mga Duterte at yung pronouncement kasi nila before na kumbaga babalik yung mga Duterte sa kapangyarihan uli. So yun yung iniiwasan nila. Siguro dahil yun yung kumpas ng mga nagpopondo ng hindi natin alam kung saan galing yung pera na yun, pero sabi nga ni Pangulong Duterte, kumbaga yung mga nasagasaan niya do sa war on drugs, re-rest back yan. So hindi natin alam, baka ito na yung isa sa mga rest back na sinasabi niya dahil kitang-kita naman talagang pinipersonal, talagang pinopropaganda lang yung kanyang yung issue para batuin ng hindi maganda at palabasin nila na ang mga Duterte ay mga masasamang tao. Now, let's go forward. Dahil po, nalaman natin, meron talagang reward system at merong pinanggagalingan yung pondo para doon sa reward system. Kaya tinawag nga siya ng intelligence pati confidential. Kaya huwag na magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh. Confidential nga eh. Protecting the interest of the Republic when I dispense confidential funds to the military and the police. Do not make me account for something which I cannot do legally. Okay, very good That statement. is not allowed by law. I am prohibited from doing it. Yes. There's nothing in the joint circular on confidential and intelligence funds that says that we cannot ask general questions, Mr. Chair. Joint circular, Kaya okay. kung ayaw po tayong sagutin dun sa ganong mga bagay, then I think that's actually an indirect admission na dun talaga nanggagaling at ayaw lang pong i-specify ng ating resource person yung nitty-gritty. Okay. Pause, guys, pause. So, sabi ni President, ni PRRD, di ba, hindi daw siya legally allowed na i-divulge kung paano niya ginamit yung confidential and intelligence funds niya. Tapos yung argument naman ni Congressman Manuel dito is that meron daw joint circular which allows them to ask general questions. So, kung ako po tatanungin, mas papaboran ko po dito yung statement ni PRRD. Because we have to remember po, one of the rules or the principles in our Constitution is what we call the Doctrine of Constitutional Supremacy, which means po that the Constitution is supreme from all other laws. So, lahat po ng batas, joint circulars, provincial ordinances, city ordinances must conform to the Constitution. Okay? So, bakit ko po nasabi yun? Kasi yung argument ni Congressman Manuel dito, may joint circular daw na allowing. However, yung legal basis po dito ni PRRD, although hindi po sinabi to ni PRRD naman yung legal basis niya, pero kung ako po tatanungin, yung legal basis po ng statement ni PRRD dito is most likely the right to executive privilege of the office of the President. So, ang executive privilege po is yung karapatan ng Presidente under his office na hindi i-divulge sa public or to other branches of government certain matters or certain discussions na ginawa niya during his term when it involves matters of national security or national interest. So dito yung pinapag-usapan na po nila is the confidential funds in relation to peace and order. So ano po yung nagtatouch on doon? That already touches on national security and national interest. Therefore, pwede po i-invoke ni PRRD dito yung executive privilege niya. Although hindi na siya president ngayon, di ba? He
is a former president. However, we have to remember po na yung mga questions ni Congressman Manuel are questioning the actions of PRRD during his presidency. So since actions na yun during his term, kasama pa rin po at covered yun siya ng executive privilege. Okay? At i-emphasize ko lang. So yun ang hindi naintindihan ni Manuelita, na yung mga confidential funds ng presidente mo na, para medyo maging ano tayo, sa presidente muna, lahat yan nakapaloob sa national security ng Pilipinas. So, kaya nga 'di ba may mga intelligence na ang may hawak lang presidente. Hindi niya inilalabas in public dahil nga kumbaga yan sagrado sa kanila dahil very confidential yan. So, pwedeng makabuti, pwedeng makasama. So, kaya nga mapapansin mo, kahit yung mga former president, hindi nila pinag-uusapan pagdating yung intelligence dahil nga medyo, kumbaga, kumbaga, meron silang tradisyon na hindi pwedeng ilabas na yan. Kumbaga, ikikip mo na lang yan hanggang mamatay ka. So, ang nangyayari dito kasi, pinipilit ni Raul Manuelita na i-discuss ni Pangulong Duterte yung confidential funds. Sabi na nga ng COA, by its nature na confidential. So, pinaka malino na example dyan, yung PIN code mo sa ATM or mga password sa mga account mo, di ba, na yan confidential, na hindi mo pwedeng sabihin in public dahil nga confidential. Sabi na nga rin ng ombudsman, once na yan, sinabi mo, kung saan mo kung ano yung confidential na, confidential funds, kung saan mo ginamit, hindi na yan confidential. Pero, ang ipinipilit dito ni Manuelita, yung joint circular nga, yan yung ginamit nila dito sa COA, kaya, nag-discuss yung COA regarding dun sa confidential funds si VP Sara. So, pinapakita lang talaga yung nangyari dun sa House of Representatives, yung kay VP Sara, na talagang more on political lang kasi nga kahit na dapat humingi mo sila ng permiso sa Supreme Court, nagawa nilang takutin yung COA dahil nga syempre sila yung may power ng pagbabudget. So yung budget ng COA, pwede nilang ipitin once na yung COA hindi maglalabas ng information regarding dun sa confidential funds ni VP Sara. Pero dito kasi magkaiba lang kasi ang nangyayari rito dahil nga sa presidente medyo mas malawak kasi yung pagiging sagrado ng confidential funds unlike do sa vice president. Pero from the root word na nga, 'di ba, ng by its nature na nga confidential, hindi dapat malaman kung paano yung ginagamit dahil nga for national security purposes dapat yan. Nagawang buksan ng mga kongresista yung usapin ng confidential funds ng ng Office of the Vice President. Pero dito, hindi sila nagtagumpay kay Pangulong Duterte dahil nga, kumbaga, naaayon sa batas dahil nga presidente. So, magkaiba nga lang talaga yung discretion ng OVP kaysa doon sa presidente. Pero, naipakita dito ni Attorney Nel Abayon na itong si Raul Manuel talagang hindi naiintindihan kung ano ba talaga yung sinasabi niya patungkol dito sa war on drugs regarding sa paggamit ng confidential funds si Pangulong Duterte. So, Representative Raul Manuelita, aral-aral muna bago tayo bago nyo kumprontahin si Pangulong Duterte para hindi kayo magmukhang walang alam. So, maraming salamat sa panonood. So uli, maraming salamat Attorney Nel Abayon sa napakaganda mong video. So maraming salamat po. Ingat po kayo lagi. God bless.